Hallelujah. Amen. Salamat Panginoon. Tunay nga po na dahil ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan na magbago ng buhay, ito po talaga ay mapapanghawakan natin. Ano ba yung salitang mapapanghawakan? So, kung titingnan natin yung salitang mapapanghawakan, mapapadependihan. Ano po? Yung salita ng Diyos ay pwede nating idepende yung ating buhay, yung ating kinabukasan sa salita ng Diyos natin isasandig. Amen. Sabi dito, So, purihin ang Panginoon. At ano pa yung mga encouragement na makikita natin dito sa ating binasa? Alamin natin mga kapatid, at upang tayo ay patuloy na lumalim pa sa ating pananampalataya. Amen. Praise God. Hallelujah. Ano po ang ating pinag-uusapan dito? Salita ng Diyos, panghahawakan ko o mo sa taong 2024. Amen. Sabi dito, bakit sinasabi ni Pablo na sumulat siya sa mga Tesalonika mananampalataya at pinasasabihan niya na kayo ay mga kapatid, ini-encourage niya, magpakatatag kayo. Ayan, dahil sa panahon po natin ngayon, napakahalaga na tayo nga ay magpakatatag. Amen? Dahil alam natin na maraming nangyayari, yun na lang po nung January 1, di po ba? Sa Japan ay lumindol at parang mga 72 na yung mga namatay sa lindol. Ay, yung iba hindi pa natatagpuan. So, talagang napakalaga natin naman mananampalataya sa panahon ito na tayo magpakatatag. Magpakatatag, kagaya nga po ng sabi ni doon sa aklat ng Joshua 1:8-19. So, magpakatatag. Ilang beses sinabi doon kay Joshua na be strong, and courageous. Kasi nung time ni na Joshua, di po ba meron silang mga digmaan kakalabanin. At bilang si Joshua, yung pinaka-leader na, dahil sila'y makakapasok sa Promised Land, maraming kakaharapin si Joshua. Kaya siya yung pinagbilinan ni Moses nung time na yon na kailangan mong magpakatatag, Joshua. Kasama ng mga kasama mo sa yung mga generasyon nila na silang pupunta sa Promised Land. So sa ating mga buhay ngayon, para makasama tayo doon sa sinasabing Promised Land o makasama tayo sa pagdagit, napakahalaga na tayo ay magpakatatag. Saan tayo magpapakatatag? Sa pananampalataya. Kaya nga po, panghahawakan natin yung salita ng Diyos na sinasabi sa atin na yung pananampalataya natin ay patuloy nating ibigay kay Jesus Christ lamang. Hindi po sa mga bagay sa mundo, sa mga nakikita natin, sa mga kayamanan na pwede tayong tuksuin ng mga yan. Kaya sinabi nga po kung alamin pa natin yung 2 Thessalonians 2:15, ito ay in-encourage ni Pablo yung mga mananampalataya doon na kailangan makipagdigma sila sa mga tukso na padating sa kanilang mga buhay. Ano po? Ang ating pagiging matatag pala mga kapatid ay araw-araw nating buhay. Ano po? Kailangan natin na sa araw-araw nating buhay, marinig natin ang salita ng Diyos. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos? Kasi kung hindi tayo makakarinig ng salita ng Diyos, ano yung panghahawakan natin? Ayun nga ang ibinilin sa atin na yung salita ng Diyos ang gabay natin sa araw-araw nating buhay. So, kaya talaga po na tayo ay balik na naman sa basic, magbasa ng salita ng Diyos. At yung salita ng Diyos na yon, kunin natin yung message ng Diyos, yung sustansya ng salita na yon upang mag-sync sa ating mga kaluluwa. Upang ang ating mga kaluluwa ay hindi basta-basta nagagapi ng mga problema at pagsubok na nasa paligid natin. Amen. At sabi doon, kailangan natin na magpakatatag, stand firm sa ating pananampalataya kay Kristo lamang. At hindi tayo dapat aasa sa sarili nating lakas, but umasa tayo sa grace
ng Panginoon, yung biyaya ng Panginoon, yung kanyang kapangyarihan na gumagawa sa iyo at sa akin. Di po ba, ang Banal na Espiritu ay nasa iyo at nasa akin, siya yung gagawa sa ating buhay para tayo makapamuhay ng may kabanalan at matuwid sa kanyang harapan, lalo na sa panahong ito na bagamat meron tayong glimpse about the future, pero hindi pa natin totally alam yung mga plano ng Panginoon para sa mga magtitiis at makakalampas ng mga kahirapan na dadaanan in the last days. Hallelujah! Kaya po napakaliwanag ng salita ng Diyos na tayo ay panghawakan ng kanyang salita. At ang Banal na Espiritu ang patuloy na sasama sa atin until the end of time para tayo ay manatili sa pananalig sa Panginoon. Amen. Purihin ng Diyos. Hallelujah. Amen. Ano pa yung makikita natin na encouragement word dito sa ating binasa? Sabi po doon, panghawakan ninyo ang mga katuruang ipinasa namin sa inyo. Ano yung mga katuruan na ipinapasa ni na Pablo at ng mga nauna sa atin na mga mananampalataya? Doon na lang sa Old Testament, ang dami-dami nating mga salita na panghahawakan natin, na i-apply natin sa ating buhay upang hindi tayo madala ng takot sa mga nakikita natin sa paligid. Amen? Purihin ang Panginoon. Ano yung mga salita ng Diyos, yung mga katuruan na ipinasa sa atin? O di po ba yung mga katuruan? So, about kanino? Kay Jesus Christ. Siya yung tagapagligtas ng ating humanity. He is the Savior. Di po ba pangako niyan? At kung babasahin natin ang four gospel na andun lahat Sino si Kristo? Bakit siya namatay? Bakit kailangan niya maghirap, o bakit siya pinanganak, o bakit siya nabuhay, ano ang purpose at layunin ni Jesus Christ. Alam na po natin yan, at paulit-ulit na natin nababasa, naririnig sa mga mangangaral. Kaya po yung mga katuruan na itinuturo sa atin, na sinasabi ni Pablo, doon tayo sa tamang katuruan. Ano kaya nga po sinabi ni Pablo kay Timoteo? Timoteo! Be rooted to the Word of God upang hindi ka madala ng mga mga ngaral, mga maling katuruan, mga tradisyon, mga doktrina na nasa paligid na gusto tayong lituhin. Hallelujah! Kasi ang trabaho ni Satanas manlito. Kaya po tayo naman na may banal na spirito ay magpaturo sa banal na spirito. Amen! Purihin ng Panginoon yung mga katuruan, sabi doon, napakaliwanag na yung mga katuruan na ipinasa namin sa inyo sa pamamagitan ng aming mga sinabi o sinulat. So itong aklat o yung lahat ng mga nakasulat dito sa Biblia, nandito yung mga katuruan kung paano tayo makakapamuhay ng tama, matuwid, may kabanalan, ayon sa kalooban ng Diyos. Nandito lahat. Kaya nga sabi doon, meditate the Word of God day and night, study carefully so that you will prosperous and successful in all we do. So, napakahalaga. Kaya ang mga salitang naandito ay magiging gabay natin. Kaya panghawakan natin yung salita ng Diyos. Salita mo, panghawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ang panghahawakan ko. Napakaliwanag. Ano yung salita ng Diyos ang ating panghahawakan? Bakit? Kasi yung salita ng Diyos, siya yung verbo is Jesus Himself. Kaya kapag ang salita ng Diyos ay nasa ating puso, nasa ating isipan at ipinapamuhay natin, di ba? Di ba? Nasusunod natin yung kalooban ng Diyos. If you love me, you will obey my command. Amen? So encourage one another. If you love me, you will obey my command. Love one another that you are my disciple. Amen? Kaya sa taong ito, sa 2024, mga kapatid, purihin ang Panginoon na habang tayo ay naghihintay sa pagbabalik ng Panginoon, manatili tayo na panghawakan ng kanyang salita, yung kanyang mga pangako na ibinigay sa ating mga mananampalataya. At huwag tayong kakanan o kakaliwa. Kaya talagang this year, we need to fix our eyes unto God. We need to focus our faith unto God alone, at tayo ay magpakatibay, magpakatatag
upang hindi tayo madala ng mga nasa paligid natin. Amen! Purihin ang Panginoon, nawa po tayo ay may napulot na word of encouragement sa ating binasa na siyang magbibigay sa atin na patuloy na magpursige na manatili kay Kristo anong laman. Amen! Samahan niyo na po ako. Manalangin po tayo. Hallelujah.